Alam niyo, pag nakasama niyo ang Lord araw-araw, ahangarin niyang dumating na ang Panginoon at ang langit sa inyo. Parang nasa tabi mo lang. Lahat ng bagay sa mundong ito ay baliwala. Siguro noon, kung yung love niyo sa Lord, ano pa? Questionable. Maybe 75-25, 90-10, or 95-5, or 91-1, or 99-1. Attracted pa kayo. Pero pag talagang dumating na kayo sa talagayang ang love niyo sa Lord, perfect, 100%. Wala nang halaga yung bagay sa mundong ito. Isa na lang magiging mahalaga sa inyo, si Jesus. At marirealize ninyo by experience, wala talaga siyang kapalit. Isang amazing sa akin dito, pag dinidefine ng Lord sa atin kung gaano niya tayo kamahal, ay yung truth na hindi lang naman niya nasabi sa atin, I love you eh. Hindi siya kagaya ng iba na lagi nagsasabing, I love you. Siya hindi ganun. Pagkatapos po ng utterance, expression. Hindi lang siya statement. In fact, maraming instances sa Bible na expression yung pinapadama niya eh, bago yung utterance o statement ng I love you. Nauna muna yung pagpapadama bago yung pagsasalita. He do that both. At isa sa nakaka-amaze niyan eh, how He created us. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki na grabe yung pag-ibig natin sa Kanya eh. Actually, yun yung bunga eh. Nang katotohanan, natuto lang tayo magmahal kasi Siya yung una nagmahal sa atin. Kung hindi niya tayo tinuruang magmahal, hindi natin alam kung paano magmamahal. Kasi, nung wala tayo sa Lord, masyado tayong selfish. Na nakalipas, I'm praying. Dadama ko sa puso ko yung galit ng Diyos sa selfishness. Kaya pala ayaw niya na nanatili ang sinful nature sa unbeliever. At mas ayaw na ayaw niya kung tayong mga anak niya na sumakan niya, meron ng divine nature at yun yung buhay niya, magiging selfish. Kasi walang dinidefine yung selfishness na love sa kanya at sa kapwa niya. Puro sarili niya. Halimbawa, tayo yung mundo patungo sa church, vice versa. Mula sa church patungo sa mundo. Napakarami po nagdi-divorce. Napakaraming nagpapile ng annulment. Napakaraming mga ungodly politician at mga law-breaker, the same time, called themselves lawmakers, na so selfish. Walang takot sa Lord, walang pag-ibig sa kapwa. Why I say that? Kasi tinan niyo po yung mag-asawa. Pag nag-aawayan, hanggang pumunta po sila roon sa paghiwalay. Christian o non-Christian. Anong lagi niyong narinig sa kanila? Isa lang. Paano naman ako? Paano yung kaligayahan ko? Paano yung sarili ko? Paano yung kinabukasan ko? Puro siya. Yun din yung lalaki, yun din yung babae. Kaya they justify na dapat mag-divorce. Magkaroon ng separation, annulment. Justify nila yun. Na hindi nila iniisip, paano yung mga anak nila? Kawawa yung mga bata. Paano yung mga in-laws sa wife side, sa husband side? Paano yung mga pain na yan? Isang reason niya why God hates divorce. Malakay 2:16. Kasi wala siyang binibigay na glory sa Diyos. Kawawa yung pamilya. Kawawa yung mga bata. Puro sarili nila, iniintindi nila. Walang may gustong magparaya. Walang gustong magpatawad. Walang may gustong umunawa, magsakripisyo. Alang-alang sa kapakanan ng pamilya ng mga bata at karangalan ng Diyos. Puro sarili iniintindi.